Meron nagtanong sa atin, no, kung paano daw ba malaman yung itlog, no? Itlog na may similya. Pwede mo malaman to, ano ba yung mga techniques para malaman to? Merong nangitlog dito sa tabi lang ng ugat ng puno. Dumalaga to ng itlog dito. Ang manok po, no, ay nagpo-produce ng dalawang klase ng itlog. Yun po yung fertiled eggs at tabled eggs. Yun nga lang, yung presyo magkakaiba. Mas mahal yung fertiled eggs and mahal din, mas parang 50% yung diferensya, mas mura yung ating mga tabled eggs. Tabled eggs, yun yung mga nakikita niyo sa palengke, binibenta, yun po yung kinakain natin, tabled eggs. Yung fertiled eggs naman, katulad nitong nakita yung itlog, no? Paano ba malaman natin kung fertiled eggs ba yan or tabled eggs? Ang fertiled eggs ay pinuproduce ng hen at saka rooster natin. So kapag hen lang, tabled eggs lang. Pero yung may rooster, no? May mga tandang tayo, yung pinuproduce nila ay ano po yan? Fertiled eggs, no? Pero yung fertiled eggs, pwedeng maging tabled eggs. Paano? Halimbawa, yung itlog na piniimbak natin, no? 7 days pataas, tabled eggs yan. Kapag 7 days pa baba, fertiled eggs pa yan. Kasi kapag pina-incubate pa natin o pinalimliman pa natin yung itlog na nasa 7 days pataas na, mas lesser na po yung fertility and yung hatching rate, mas lesser na po siya. Kaya mas ina-advise na konsumuhin na lang or gawing tabled eggs. Yan. So kapag gina-add ba natin yung fertiled eggs, no, na ginawang tabled eggs, meron bang similya na makikita? Wala po, no? Wala pong pinagkaiba kahit i-candle natin yung fertiled eggs tsaka tabled eggs. Ibig sabihin, yung tanong na paano malaman kung fertiled eggs yung itlog, no, ay dapat may tandang nakasama. Kapag may tandang nakasama, fertiled po yung itlog na yon, no? Pero hindi po lahat ng fertiled ay meron pong laman. So, tawag doon penoy, no? Yun yung pagka-candle natin na walang laman yung itlog, no? Yun po yung penoy. Yan. So, malalaman lang po kasi yan na fertile yung isang itlog kapag in-incubate po natin, no, ng 3 to 5 days or 5 to 10 days. Yun yung makikita na talaga yung ugat-ugat kung mayroong similya. Minsan kasi 5 days to 10 days yung sinasabi ko kasi minsan 5 days pa bago lumalabas, no? May mga ganyong incubator. 5 days pa bago lumalabas yung mga ugat-ugat or yung mga similya nagpapakita. Yun po yung sagot doon sa katanungan. At ano ba yung dapat ipakain naman natin dito sa mga manok natin para fertile yung kanilang itlog, no? Doon sa mga layer nyo para lumakas yung kanilang mga itlog. Dito naman tayo sa mga black ostrorps natin, no? So, balik tayo doon about sa feeds na napag-usapan natin. Pinapakain dito sa mga breeders namin, syempre, yung finormulate para sa mga breeders. Anong klaseng mga feeds yon? Ginagamit ko dito, Gallimax products, which yung Gallimax 21, yun po yung breeder feeds ng Pilmico, no? At meron din pong gawang Binovo, which is po yung B-Pro 4000. So, yun lang po yung ginagamit kong products. So, kung bimig naman kayo, merong Integra 4000. Integra 4000, B-Pro 4000, Gallimax 21, sila yung mga breeder feeds. Yung purpose nun ay para pagandahin yung egg quality ng manok, yan, eggshell, yan, at syempre yung similya ng both parents or both breeders, yung roosters at saka hens. So halimbawa naman, wala kayong mga tandang, layer yung business ninyo, yung dapat na feeds na ginagamit po ninyo ay layer feeds. Ano ba yung mga layer feeds? So, merong Pilmico, no? Merong Pilmico, B-Pro, yan. Sa Bimig, meron din silang pang-layer, no? So, every products nila, may kanya-kanyang breeds or may kanya-kanyang purpose ng produksyon. Like sa broiler, may pang broiler din po, no? May finisher, may starter, may booster, yan, may grower. Yun po yung purpose nun. So sa mga pangpakarne naman, no? Pampakarne, grower feeds.
Meron po tayong Vipro 3000, Gallimax 3. Kung Bimig products kayo, doon po kayo sa sa Integra 3000. Yan. Meron din po kasing paminsan-minsan, no, may gumagamit or dito sa lugar namin no, wala po nabibenta ng breeder feeds. Yan. So ako, syempre may agrivet tayo. So doon tayo kumukuha. Yan. Nagpo-produce tayo and nagmi-mix tayo ng mga murang feeds and pang breeders din po 'yon. Yung iba kasi akala nila doon lang po sa Integra 3000, Vipro 3000 or Gallimax 3, no? Maintenance feeds po 'yon. So kapag yun po yung pinakain natin sa mga manok nating mga breeders, yung magiging epekto nun, magiging lesser yung egg production nila or lesser yung kanilang similya, no? Kasi nga dinisign po 'yon para pang grower, no? Maintenance feeds. Pwede yun sa mga matatanda ng manok or nasa mga 3 months old to 6 months old. So kapag 6 months old pataas kasi, nasa breeder age na po 'yan, dapat yung ipapakain natin, breeder feeds na po. Yan. Vitamins naman na ginagamit ko, no? Twice or thrice a day lang, breeder ADE. Tapos kapag normal na day, tubig lang, no? Umaga tsaka hapon, refill tayo. Mas gusto ng manok, fresh water. No? So lagi niyo pong tandaan 'yan. Kasi marami nagtatanong sa atin kung ano ba yung magandang feeds para sa mga breeders. Yan. Pwede ba yung Integra 3000? Yan. So pwede siya, pero hihina yung egg production at yung hatching production ninyo. So, yun po yun. Dito naman sa akin, yun na po yung ginagamit kong produkto, Gallimax products, which is yung Gallimax 21, Gallimax 1, 2, 3, 4, yan. No, 1, 2, 3, 21, yan. Wala siyang 4,000, 21 lang. Doon naman si Vipro, yan, 1, 2, 3, 4. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. No, so yun po yun. Yun na po yung ginagamit kong products. Kasi yung Bimig na products, medyo humina siya. No? Yung kanyang parang hindi siya nag-upgrade kumbaga. Parang naiwan siya ng dalawang brand na yon. Kung um-upgrade sana siya, okay. Pero yun nga lang naiiwan siya. Yan. So pero sa mga diyan gumagamit ng Bimig, so nakadepende na po yan sa inyo. Basta sa akin based sa experience natin dito, medyo naiwan talaga siya. Mas maganda yung production ng Pilmico. Yan, tsaka yung Pilmico yun po yung Gallimax, no? Pilmico ang kumpanya, brand niya po yung Gallimax. Yung Vipro naman, brand niya po yung yung Vinovo, product niya naman, isang product niya, yung Vipro. Yan. So, pwede pang free range or pang game fowl. Yan. So, halimbawa, doon naman sa Integra, product yun ng Bimig. So, ganun po yun. Kaya din, may napapansin kayo na may nagsasabi na kapag unang itlog hanggang ika-3 itlog, wala po daw yung similya or baog. Yung tendency kasi niyan, kapag nagpapalimlim yung mga dating sinaunang paniniwala, kapag nagpapalimlim kasi tayo, matagal siya bago mabuo yung itlog niya. Yung manok kasi minsan, 8 to 12 na itlog, no? Yung binubuo niya para maglimlim siya. Kaso nga lang, once a day lang po nangingitlog yung manok. Ibig sabihin, yung itlog po niya na yung pinakauna or ikatatlo or pang-apat, no? Nasa 8 to 12 days na po yun. Yan. 8 days to 12 days na naimbak na. Ibig sabihin, mas lesser na po yung chance niya na mabuhay or malaki na yung chance na mahina na yung kanyang similya at mahina na po yung chance niya na mapisa pa. No, kaya yun yung masasabi or yun yung sagot doon sa mga sinaunang paniniwala. Yan. Kapag 5 days pababa kasi or 7 days pababa na pag-iimbak ng itlog tapos in-incubate natin or pinalimliman natin, mas malaki yung chance na mapisa lahat. No, pero sabi ko nga hindi lahat ng fertile eggs ay meron pong laman. Merong fertile eggs na baog, walang laman. Ibig sabihin, Penoy po yun. At pwede yung ibenta yung Penoy, dito sa akin, ibebenta ko ng 100 pesos per tray lang. Sobrang dami pong bumibili. Yan. So, sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. Maraming salamat po mga kaniti.